usok, mga taong hadali sa pagpasok sa trabaho. Trapiko. Iyan lamang ang ilang mga bagay kung saan kilala ang Maynila. Ang Maynila ang lugar sa Pilipinas kung nasaan ang sentro ng transportasyon. Kaakibat nito ang kabi-kabilaang trapiko sa metro, lalong-lalo na sa pinakabukanang ruta ng mga motorista, ang Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala sa tawag na EDSA. Sa pag-usad ng panahon, ay siya ring pagsabay ng paglobo ng populasyon ng mga sasakyang dumaraan sa Kamaynilaan. Ayon sa 2015 Traffic Index, ang Pilipinas ay naitalang pang-siyam sa mga bansang may pinakamabigat na trapiko sa buong mundo. Ayon sa MMDA, ang kapasidad nitong pang 140,000 na sasakyan ay nagiging doble na umaabot sa 367,675, lalong-lalo na kapag sumasapit ang rush hour. Minsan lagi kami late sa trabaho. Sa oras mo sa pamilya mo, minsan maaga kang umaalis sa bahay niyo para lang makapunta sa trabaho. Pagkabula sa kamatayan, ganun, kasi mamadali lagi ako eh. Hindi pwedeng mabagal sa trabaho namin. Kung tutuusin, ang gobyerno ay naglatag ng alternatibong transportasyon upang kahit papano'y makaiwas sa trapiko ng EDSA, ang MRT at LRT, na may kapasidad na magsakay ng 300,000 pasahero araw-araw. Magkapatong-patong man ang suwestyon at pag-aaral kung paano matatanggal ang matinding bara sa mga kalsada ng EDSA, gawan man ang gawa ng paraan ng gobyerno ang lumalalang problemang ito, mananatili pa rin nakatanikala sa pangalan ng bansa ang problema ng trapiko sa lungsod. Marami na rin nagawa sa ibang bansa na we could follow. In our center, we're encouraging the use of public transport. Pero syempre, aside from yun, andyan yung public transport, we want them to improve the public transport para maengganyo yung ibang mga tao na lumipat from their private vehicle to the public transport. Tapos dapat connected yun din yung mga public transport network natin. Isa rin sa ginagawa ng LTFRB na no terminals along EDSA. I personally, nagko-cause din yun ng traffic congestion. Yung maneuvering ng mga buses going in and out of their terminals. On our study along EDSA, in the rationalization of bus in EDSA, napag-aralan na ang occupancy ng buses doon ay 50% lang. So, ibig sabihin din, ang dami-dami ring sobrang buses sa EDSA. So, I guess, hindi naman totally ban sa EDSA, but i-regulate lang kung ilan lang dapat. Sa kabutihang palad, nasa sa atin pa rin mga mamamayan ng bansa magmumula ang pagbabagong kinakailangan ng Maynila, ang disiplinadong kaisipan ng bawat motorista, organisadong platapormang pangtransportasyon, at pamamalakad ng nasa itaas.